Hello mga ka-ride. So yeah, napa-vlog tayo ng wala sa oras, no? This is about the clarification, to clarify yung case ng kaibigan natin si Adrian dun sa pagkahuli niya. Bale, ang nangyari dun kasi is na-checkpoint siya and then nahuli yung tawag ito, rapid horn na connected sa auxiliary light niya and na-penalize siya ng 5,000 pesos as well as nakakuha siya ng merit -5, which pag nakakuha ka ng 10 is magsi-seminar ka ulit, and then pag nakakuha ka ng, if I'm not mistaken, 20 is masususpend ka ng 2 years. So yeah, medyo masakit yon. Question and answer na din dun sa mga recently asked question dun sa post ko, lalo na dun sa mga nagre-repost ng picture. And take note, to clarify, napaalam natin kay Adrian yon kasi nakalagay yung pangalan niya dun sa post, and then at the same time nakalagay yung pagkahuli niya, yung motor niya, kung anong itsura, anong nakalagay, indicate talaga yung pangalan niya dun. So yeah, credit to Adrian for sharing. And just a heads up for everyone, this was posted for a reason to inform yung mga kasama nating hindi alam or hindi aware dun sa mga pinagbabawal at hindi pinagbabawal. Alright, so first off, let's clarify some things. Yung pagkahuli ni kaibigan nating Adrian dun sa, if I'm not mistaken, sa GovPack, sa baba ng SM ata yun eh. Yun. So, may nakatago siyang switches. May switch yung rapid horn niya, kinalkal ng enforcer, and then tinest nila, and dun siya nahuli. So, isa na yun na violation. Anong violation naman ang ano niya? Ang natanggap niya? That's considered as illegal modification or unapproved modification. So, bakit nabagsak sa unauthorized modification naman yon? Luckily, binigyan tayo ng privilege ng LTO, shoutout sa LTO, sa pagbigay sa atin ng privilege to use auxiliary lights considering yung terrain ng Pilipinas. Kasi nga, hindi lahat well-lighted or maliwanag. Parang yung buhay natin. Alright, so going back, ito na yung mga guidelines for safety purposes na binigay ng LTO para illegalize ang mga two-wheeled users na magkabit ng auxiliary lights. This has been also coordinated to known riding community. Merong discussion na naganap at merong agreement and disagreement na naganap. So basically, nagkaroon ng parang forum para magawa tong guideline na to. So una, dapat may sariling switch yung auxiliary light mo. Dapat hindi siya nakadepende sa busina, hindi siya nakadepende sa headlight, hindi siya nakadepende sa passing light. Okay? Dapat nakatuon pa ibaba, ngunit hindi patung sa kaliwa at sa kanan. So, straightforward lang dapat. Oo. And dapat puti o may halintulad sa dilawang kulay. So, that's, hindi dapat red, blue, wag yung disco-disco, syempre, na kulay. Nakalagay kung saan hindi maapektuhan ng vibration or taginting. Alright. So, yun nga. For example, nagkabit ka ng auxiliary light, kinabit mo sa shocks. So, syempre yung shocks tumatalbog yun, di ba? So, hindi dapat dun. So, mahuli ka din sa illegal modification kung nagkataon. And, hindi dapat ginagamit sa maliwanag na lugar o kapag mayroong kasalubong na motorista. Ito yung mahirap na part. Kasi, based on experience, di ba, kapaka, patay, sindi. Sometimes, pwede rin mag-cause ng accident doon. Yun. Pero yan nga. Pero, on our side, yung mga hindi aware ulit, na laging naka-on yung auxiliary light kahit may ilaw sa kalsada or kahit nasa mataong lugar sila, bawal po yan. So, yeah, just a heads up. Hanggang 2 lamang na auxiliary o supplementary light lamps ang pinapayagan. So, 2 auxiliary light. Yung MDL, isang pares lang talaga yon. And per auxiliary light, you're only permitted to have 6 bulbs. Anything that goes beyond or more than 6, yun, bawal ka na, mauli ka na doon, 5K na agad yun. Ang direction ng liwanag ng auxiliary dapat is 20 centimeters pababa and 10 meters pasulong. So, self-explanatory na yan, di ba? And hindi dapat ginagamit ang auxiliary light as a main light. Yung hindi siya replacement for headlights or anything like that. Yeah, ito pa yung isang importante.
hindi dapat siya lumampas sa handlebars. So anything that is on top or above the handlebars, automatic huli na yon. So punta naman tayo doon sa presidential degree kasi may meron tayong ang tawag dito, debate, mga nagko-comment about yung busina doon sa rapid horn. So under presidential decree number 96 on January 13 on 1973, that shall be unlawful for the owner or possessor of any motor vehicle to use or attach to his vehicle any siren, bell, horn. Okay, so horn, whistle, or any other similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sound, including dome lights, blinkers, other similar signaling or flashing devices. So ito yung mga wang-wang, yung mga tawag dito, yung mga nakakabit sa ambulansya, yung mga nakakabit sa mobile, mga ganon, mga traffic enforcer, patrol cars, mga ganon. Yun yung sinasabi dito. Although may nakalagay din kasi na exceptionally loud or startling sound at may nakalagay din na horn. Gets? Kaya nako-consider yung loud horn and yung rapid horn na against dito sa PD96. So I hope that answers all of those questions. I mean, in my opinion, self-explanatory lang naman yan. Ikaw ba naman, tumabi ka sa naglalakad sa kalsada, nagbusina ka ng sobrang lakas kasi nag-upgrade ka ng busina mo, syempre, magugulat yan. And based on sa PD96, again, exceptionally loud or startling sound. Okay? Although, it makes sense naman yung mga ibang comments natin dito na kasi pag naka-off, sara yung bintana nila, naka-AC nila, hindi nila kung maririnig. Hindi nila maririnig yung businang stock kasi mahina. I mean, that's very valid. Diba? Ako nga minsan pag hindi ako naririnig kulang na lang katulin yung bintana niya. So, yun yung pwede nating i-discuss sa authorities na pwede naman sana nila tayong payagan. Pero of course, may mabibigay na naman na restriction dyan. Pero, to lang, nakakahiya din gamitin yung loud horn. Lalo pag matataong lugar yung tingin sila lahat sa'yo. So, yeah. So, punta naman tayo dun sa question and answer portion. Wait i-pull up ko lang yung mga questions nyo dun sa post para alam natin. Yan. So, start tayo kay Lodi Paulo Marquez. Bakit bawal yung nakatap sa horn ang MDL? Dahil magiging blinkers? LTO ano na. So, yan. Under PD96 ulit tayo. Tas, in addition to yung guidelines na binigay sa atin ng LTO, as a privilege, again, as a privilege to use auxiliary lamps. Yung nakatap sa horn, under na yan against na yan dun sa policy na binigay, or guidelines na binigay ng LTO. Anything that is outside the guideline na binigay nila is already considered as illegal modification. Alright, so sana malinaw yung pagkakasabi ko. Balik naman tayo kay Pen Mariano. Aasa ka ba sa lakas ng tunog ng busina ng stock ay halos di ka marinig ng mga binubusinahan mo, kaya na nagpapalit ng medyo malakas para maging aware yung binubusinahan natin. That is very valid. As I was explaining earlier, situational lang yan kasi Hindi naman kasi lahat naka-on ng AC, nakasara ang bintana. Pero siguro pag tirik ang araw, mga ganong scenario. And yun na nga, although valid yung reason natin, it's still against the PD96 kasi exceptionally loud or startling sound pa rin siya. Okay, move on tayo dun sa isa. Ito yung mga common asked questions So, dito lang ata sa Pilipinas may pinakamadaming bawal sa motor. Correct me if I'm wrong. Haha, sabi ni Manuel Garin. Totoo naman, actually. Alam niyo bakit? Kasi, ang dami nating pauso sa Pilipinas Ang dami nating pinapauso para lang makabenta, di ba? Ang masama pa nun,
syempre nakikita ng mga nakikita ng mga like LTO na parang hindi yan safe, kaya sila gumagawa ng ganong policy, di ba? So yun naman yun. Pero though totoo naman na dito lang sa Pilipinas may pinakamadaming bawal sa motor. Kay Ras naman, Ras Diamla, kung ganun dapat bago magrehistro ng MC is screening na nila yung mga bawal sa motor para hindi narerehistro, para tayong mga rider na aware din tayo sa lahat ng bawal at napipilitan tayong hindi ikabit sa mga motor natin kasi nga hindi rin tayo papasa sa screening bago magrehistro ang motor. Tama, good point. Although hindi kasi sila, situational kasi yan. For example, sa LTO Baguio, nung nagparehistro ako, kasi nagkabit din ako ng, nag-upgrade din ako ng horn. Hindi lang nga lang ganun kalakas. Although, hindi ako pinayagang magrehistro kasi nga, hindi siya stock. Tsaka medyo may kalakasan din. So, depende lang yan sa nag-i-inspect. Minsan, aware sila, minsan hindi. Last ng comment kasi medyo mahaba. Baka mapahaba yung video natin. Boss, binasahan ka ba ng batas nila na bawal? So, as far as I'm concerned, hindi ka nila kailangang basahan ng batas na bawal. Kasi, ikaw na motorist, before ka dapat mag-possess ng lisensya or magkaroon ng lisensya or motor vehicle, dapat alam mo na yung mga basic na yan, di ba? Dapat aware ka sa mga updates kasi it's your obligation as a owner or responsible driver na alam mo yung mga yan. Okay? So, yeah. Dapat responsable din tayo. Hindi natin inaasa lahat sa gobyerno, di ba? May website naman sila. Meron naman news. Meron ka namang internet, di ba? You can search it yourself. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Kasi, to be honest, most of the time, in denial lang tayo. Alam natin, pero in denial lang tayo kasi hindi natin matanggap eh. So, yeah, let's avoid being in denial kasi that's just gonna prolong the problem. Kung nagalit si LTO, nabuisit sa atin si LTO, sabi niya, bawal na kayong gumamit ng auxiliary lights. Wala na. Kasi ang daming reklamador, kasi ang daming nagmo-modify. Di tayo din lang yung damay, tayo din lang yung dali, di ba? Better yet, let's just embrace yung guideline na binigay nila sa atin para all goods, di ba? Ganun lang naman yun eh. And on the side of those nag-i-install naman, di ba? Alam namin yan, negosyo yan. And nakapag-inquire na ako noon kasi tinatanong ako ng mga kaibigan na kung kanino, sino yung trusted na mechanic, ganun. Ang mahal, ang minimum na nakita kong install niyan, yung mga rapid horn na combo-combo na yan, around 4,000, 3,000 pesos. Ang pinakamahal na nakita ko is 8,000, 10,000, di ba? Yung mga yun, willing kayong gastusan. Right now, I'm already telling you, it's not worth it. Alright? So, yeah, hopefully this will clarify some questions you have about this incident. And in addition to which, LTO po yung pinag-uusapan natin. Hindi lang siya applicable sa Baguio, sa buong Pilipinas siya applicable, okay? Kasi yung PD96, that's, Malacanang, that's presidential decree, and yung guidelines na binigay ng LTO. LTO is a national body of the government. Hindi siya parang police na hindi siya parang munisipyo. Although may mga sariling batas din ang munisipyo pero mas mura. Minsan 150 lang yung huli, 200, 500, which I prefer mas na mahuli ako doon kaysa doon sa LTO kasi mas masakit yung bayad. So again, hopefully this video would clarify some questions. Hindi naman tayo sa nagmamarunong pero sinishare lang natin yung alam natin for awareness of everyone. Wag po sana kayong magalit kasi this is just for to inform those who are not and dun sa mga gustong magkaroon ng sagot yung mga tanong nila. If you have any other question, I strongly suggest you to contact the right people. LTO, HPG, may mga pages sila dyan. Please do approach them. Alright, so again, this is Irene Baguio. Ride safe, stay safe, and see you guys on the road. Ciao!